2022 nung magsimula ako mag-vlog at sakto namang nanalo yun si Bongbong Marcos sa pagka-presidente. Ngayon ay siyempre mainit ang Duterte tsaka yung Marcos noon. Maganda ang kanilang unity team at talagang ikinampanya ko talaga yung pagka-pangulo ni Bongbong Marcos. Aminin ko sa inyo, diehard BBM supporters ako. Pagkalipas ng 3 taon, 2022, 2023, 2024, doon ko napagtanto at napag-isip-isip na yung mga pulisiya ni Bongbong Marcos ay hindi ko na nagugustuhan. Noong nag-resign si Inday Sara Duterte sa DepEd bilang isang sekretary, ay nalaman ko ang mga pahayag ni VP Sara na siya ay ginigipit at ibinibintang sa kanya yung nakawan sa ating bayan. Nakakalungkot isipin na yung nangyayari sa administrasyon ni BBM ay unti-unti na. At kung maaalala nyo, nagsalita si Inday VP Sara na ninanakawan na ang ating kabangbayan. Ngayon, punta tayo sa 2025. Sumabog na yung balita na grabe na at talamak na talaga yung nakawan. Hanggang sa nagsalita na si Saldico, pumutok na yung balita sa flood control iskandalo, hanggang sa nagsalita na rin yung mga cabinet members niya at nagkaroon pa ng balasahan. Pansin nyo ba? Lahat ng kanyang mga cabinet secretary ay pinag-re-resign niya, pinag-courtesy resign niya. Ngayon, nagsalita na rin yung kanyang pinsan, bumaba sa pagka-Speaker of the House ng Representative dahil nga nabanggit ang kanyang pangalan. Maraming congressman at maraming mga senador ang nagsalita at marami ding congressman na senador ang nadawit sa flood control issue. Ito masama. Hanggang sa dumating na yung point, 2026, ipinakulong na yung mga lumalaban sa katiwalian. Sino-sinong ipinakulong? Isa-isa nilang ipinakulong yung mga against sa kanilang administrasyon. I-example lang natin si Senador Rodante Marcolita, sila Mike Defensor, na hindi naman sangkot doon sa flood control o sa nakawan ng gobyernong iyan, ay ipinakulong nila at kinasuhan nila ng plunder. Okay, hindi na malaman ng taong bayan kung anong nangyayari sa ating gobyerno, na para bagang niluluwa na tayo at ginagawa na tayong bata. Pagkatapos makulong ni Rodante Marcolita, ay tuloy-tuloy ngayon ang ginagawa nila. Nandyan yung impeachment trial. At tuloy-tuloy nilang inuusig ang mga Duterte. Tapos, yung mga vlogger ni BBM ay ito na ang ginagawa. Tuloy-tuloy nilang kino-content ang mga Duterte. Sa halip ng i-content nila itong mga magagandang gawa ni BBM, kasi noon, 2022, kino-content ko ipinapalaganap ko yung mga ginagawa ni BBM at sinasabi ko na pabor ako at maganda ang hangarin ni BBM sa bansa ng Pilipinas. Itong mga BBM vlogger ngayon, ang nangyayari ay kino-content nila ng kino-content ang mga Duterte. Bakit kamo? Kasi ang mga Duterte, ang pamilyang Duterte, malaki ang kanilang engagement sa mga Duterte, na dapat ang i-content nila at ipakita nila sa sambayan ng Pilipino
yung mga magagandang gawa sana ni BBM. Ang problema, binayaran sila ng administrasyon para sirain ng sirain ang mga Duterte. Pero anong nangyari? Nagkabaliktad. Na iba ang sitwasyon. Sa halip o imbis na siraan nila ang Duterte, ang nangyayari ngayon, Duterte ngayon ang nangingibabaw. Nagiging number 1 sa lahat ng survey dito sa Pilipinas. Maging sa ibang bansa, OFW, ang mga Duterte pa rin ang isinisigaw ng milyong-milyong Pilipino. Bakit nga ba? Kahit na anong gawing pang-uusig nila sa mga Duterte, ay maganda pa rin ang performance ng ating mahal na Vice Presidente. Sinasabi nila, magnanakaw, lustay, lahat ay ibinintang nila sa Vice Presidente. Pero nung nangyayari sa impeachment, kitang-kita nyo naman na ang kanilang ginagawa kay BP Sara ay fishing expedition lamang. Kumbaga, namiminuit lang sila ng isda ng patsamba. Kita niyo mga kababayan. So, ang nangyayari sa bayan natin, hindi na talaga tama. Yung mga vlogger ni BBM, hindi naman dati ko yan eh. Kasi ngayon, yung mga karamihan ng vlogger ni BBM ay mga kakampik yan. Kakampuet, mga dilawan. Dati mga yan, galit na galit sa mga Marcos. Pero ngayon, nagsisiksik sila, nagsisipsip sa administrasyon ni Marcos. Alam niyo kung bakit? Dahil bayad. Bayad sila at sila ay nakikinabang sa buwis ng sambayanang Pilipino. Malinaw yan mga kababayan. Yung ginagawa nila, sa totoo lang, galit na galit yan sila dati kay Marcos. Isinisigaw pa ng mga yan eh, yung mga kakampik na yan eh, dilawan, na ang mga pamilyang Marcos ay magnanakaw. Pero bakit ngayon kumakampi sila, sumisipsip sila? Kasi nga, napapakinabangan nila dahil nasa administrasyon. Eh ito ang tanong ng nakakarami. Paano ngayon kung si Duterte na ang presidente sa 2028? Ilalaglag na nila si BBM. At maniwala kayo sa hindi, pag natapos yung taong 2026, si Inday Sara Duterte na ang presidente sa 2028 kasi 2027 is filing na ng kanilang kandidaturya. Abangan natin yan kung sino-sino nga ba ang mga babaliktad sa administrasyong ito. Hanggang sa muli. Ako si Boss Dave. Kung nagustuhan mo yung video na ito, paki-share and like, follow, at mag-iwan ka ng comment sa aking video ito. Maraming salamat. God bless everyone.